No? O eto ho, dakuin naman ho natin mga kababayan. Si Buloyski, naku po. Kamusta na ba yung ano ni Buloyski? Yung kandidatura. Tingin ko si Buloyski hanggang ngayon nandun pa din sa pang 32 mahigit o kung sa 66 na tumatakbo bilang senador, mga kababayan. Nandun banda sa kulelat si Buloyski. 'Di ba mga boss? Nandoon sa kulelat si Buloyski. Bakit to? Pero mo, sino ba namang mamamayang Pilipino ang maniniwala kay Buloyski? Patong-patong ang kaso niyan. May mga human trafficking pa. No? Siguro akala nung kampo ni Buloyski maisasalba sila sa hindi pagpapalipad po, no? Papunta sa Estados Unidos kay Buloyski, mga kababayan. Magugulat na lang tayo baka itong taon na to. Ayan na po, ibabiyahe na po si Buloyski sa Amerika. Di ba? Pero, syempre, yung best friend ho, mga kababayan, ipagtatanggol at ikakampanya pa ho, no? Tingin ko itong si Buloyski, ang Diyos ni dating Pangulong Duterte. Bakit to? Hindi naman po pwedeng maging Katoliko si dating Pangulo. Nagmumura nga ho yan Minumura nga ho niyan ang Diyos, mga kababayan. Pati si Pope. Minumura. Wala naman pong Katoliko ang magmumura sa Pope natin, mga bossing. Di ba? Wala naman po siguro Katoliko ang magmumura sa may kapal. Kaya ito kayong mga DDS, lipat kayo dun. Total naman diehard supporter kayo ng dating Pangulo. Lumipat na kayo. Saan? Doon sa KOJC. Di ba? Total naman, supporter kayo ni Kibuloy. Sumusuporta kayo doon sa napakaraming kaso. Sumusuporta kayo sa dating Pangulong Duterte. Lipat kayo sa sa KOJC. Dahil kung sasabihin nyo sa amin na kayo ay Kristiyano, Katoliko, parang may mali. Biruin mo ang dating Pangulo, yung sinusuportahan mo, mumurahin yung Pope, mumurahin yung may kapal. Ang gulo. Di ba? Sabi ni Elser, Mufel, paano na ngayon yan? Hingalo na ang Pangulo mo. Yan, isa din fake news yan, mga kababayan. Sa dami po ng dumalo doon sa sa Antipolo, wala ni isa man lang nakapag-picture na idinadala o sinasakay sa ambulansya si President Marcos. Ba't ganun? No? Sa dinami-dami ng tao doon, ni isa walang nag-picture. Nako, ito po si Pangulong Bongbong Marcos. Kulang na lang ang bawat Pilipino maging vlogger No? Lahat ng makita sa kalsada, lahat ng makitang kaganapan, ibinibideo Tapos wala man lang isa, anak ng tinapa. Ano tawag doon sa mga naniniwala dyan? Tapos ang nagbalita pa niyan, nasa Amerika. Gusto kong Kian. Kian, nandiyan ka na. Live to. Minsan mapapamura ka na lang doon sa mga DDS no? Hindi ginagamit yung kanilang utak, mga kababayan. May sakit daw. Si Pangulong Bongbong Marcos, sinugod daw sa ospital, naghihingalo daw. Sa dami-dami ng tao na nandoon, walang nakapagpa-picture o wala man lang kumuha ng video. Tapos kanino galing yung balita? Dun sa taga-Amerika. Mas magaling sa inyo yung taga-Amerika. Mga to. Mas magaling kayong nandiyan sa Pilipinas, wala kayong maipakitang video tapos babalitaan kayo nung nasa Amerika. Eto ngayon. Si Buloyski ho, kinakampanya ng dating Pangulong Duterte. Pero, bago makulong. Diba? Bago makulong. Ano ang sabi? No? Mga bossing? Ang sabi ni Alexis Bryan, ang totoo sila yung mga may sakit sa utak, mga DDS daw. Sabi ni dating Pangulong Duterte, si Pastor, si Apollo Kibuloy, kung maghahanap ka ng kandidato na manalo at makaupo dyan as a senator
who has the moral values at bright, no? Nasobrahan sa bright yata yan, dating Pangulo, na ultimo universe, inaangkin niya na kanya. Nagagalit tuloy si Carambola Vlog, nabibisto yung mga katangahan nila. Isa si Carambolan Vlog TV, mga kababayan, yung naniwala kay Maharlika na nagkasakit ang Pangulo at isinugod sa ospital. Kaso, nasoplak natin dito. Ayan, nagalit. Bugok daw ako. No? Hindi, tanggapin nyo. Tatanga-tanga talaga kayo. Utu-utu kayo. Sa eto, pakinggan nyo, si Pastor, no? Kung maghahanap ka ng kandidato na manalo at makaupo dyan sa Senado, who has the moral values at bright, nasobrahan sa bright, mga kababayan, inangkin pati universe. At pati po yung sa iyo taas, meron siyang doorknob na na diamante. Bright daw po kasi. Moral value, saglit lang, patong-patong kaso niya na. No. Patong-patong ang kaso niya na. Talagang bright yan si Pastor. Sa sobrang bright nga, inangkin na po ang universe. Tayo ang may-ari ng universe. Ako ang may-ari ng universe. Pag kayo hindi dumaan sa akin, sa impyerno, mapupunta ang kaluluwa nyo. Super bright nga, no? Ang daming nauto. Pati mga DDS. Di ba? Sa sobrang bright ni Kibuloy, yung mga DDS, utu-utu na. Hindi nyo lang narinig kasi Pastor hindi pala narinig. Ang sinasabi, ganun ang mga apostoles. So si Pastor Kibuloy para sa Senado. Aba? Kaso wala hong naniniwala, dating Pangulo. Mukhang yang ikinakampanya nyo po, si Buloyski, hanggang ngayon po, nasa 26, 27, 28, kasama sila Bondok, kasama po yung Team Suka. Hanggang ngayon nandun pa din sila. Paano mo ba naman kasi papaniwalaan? May kaso. Diba? Sabi ni Ariel Salinas, Mark, huntingin tayo ng pulis Kalawakan ni Scheider. Baka mamaya pagkalabas ko ng bahay, nasa labas na si Scheider, no? Pinadala ako ni Buloyski dito. Pinadala ako ni Buloyski dito para arestuhin ka. Mga DDS, nananatili pa ba kayong Katoliko, mga DDS? Samantalang, yung nagkakampanya kay Buloyski doon sa di umano, na nanggahasa sa di umano, may kasong human trafficking. May kasong human trafficking naman talaga yan. Di ba? Ikinakampanya ng inyong idol. Yung idol ninyo naman, minura ang Diyos. Kasama si Pope dahil na-traffic lang lipatan na kayo kay Buloyski. Di ba? Lipatan na dapat. Pambansang nanay, survivor. Bakit mo naman sinasabihan ng bot-bot nimo, los-los yung mga DDS, ha? Ralis Carlenga, shoutout sa iyo. Di ba? Ba't nandyan pa din kayo? Di ba binastos na yung Diyos? Binastos na yung Pope. Pero kayo, hindi, okay yan. Exempted yan. Bakit? Idol ko yan, si dating Pangulong Duterte. Kaya yan? Kaya exempted yan. Kahit murahin pa niyan, kahit paulit-ulit pang sabihin niya na pauwiin na yan si Pope John Paul o si Pope Francis, mga kababayan, okay lang daw po, mga kababayan, sa mga DDS. Kasi nga, mga bossing, ang nagsalita ay si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ako naniniwala ako, mga boss, baka ang baka ang Diyos din itong si dating Pangulo si Buloyski. Ayan, sobrang paghanga niya sa kanyang best friend. Di ba? Kaya, susundan ninyo yung inyong idol. Kung saan ang kanyang paniniwala, sasama kayo doon, susunod kayo. Na ang pinaniniwalaan ay si Buloyski. Si Buloyski na nakapiit po sa Pilipinas. Si dating Pangulong Duterte, nakapiit doon sa The Hague, the Netherlands. Diba, mga boss?
Ano pang hinihintay nyo? Lipat na, lipat na sa Buloyski. Oh, saksi ni Buloy. Pwede pa siguro yan. Yung pangalan. Hindi, KOJC nga, di ba? Hindi saksi ni Buloy. Saksi ni Buloy. Diyos ko po, Lord. Anyway, iwanan na ho natin yan at mukhang wala naman at imposibleng manalo si Buloyski, mga kababayan. Biruin mo, kasama niya dyan sa mga pang 27-28, si Buloyski. Si Philip Salvador, nandyan din. Sino pa? Si Jimmy Bondoc. Oh, tapos yung dalawang hindi kilala na tumatakbong senador sa kanila. Di ba? Cheryl Santa Maria. Sino pa? Ipe Salvador, nabanggit ko na ba? Oh, si Panort Edsa. North EDSA. Si Panort EDSA, nandiyan din. Eh, ang dalawa lang naman nakakapasok sa kanila, mga kababayan, doon sa Team Suka, eh si Bato at si, si Bungo. Parehas pang parehas pang dadalhin sa ICC, mga kababayan. Ay, naloko na.